lahadan at binalaan. Nasa inyong mga kamay kung ito'y pakikinggan at ipamumuhay. Kayo rin ang magdidesisyon kung nais ninyong maligtas o hindi. Kayo ang pumili ng inyong destinasyon. Nalulungkot ako. Ako pa rin ba ang prioridad sa inyong buhay? Suriin ninyo ang inyong sarili. Sa huling panahon, maraming pag-ibig ang manlalamig. Good morning mga kapatid. Totoo yung huling araw magkakaroon ng panlalamig ng pag-ibig. Sa mga hindi tunay na maliligtas. Pero sa mga tunay na sa mga tunay na maliligtas, nakakatiyak tayo na gagawa ang Diyos. Kasi gagawa siya ng isang malinis na puso. I-renew niya yung spirit. Gagawa siya ng bagong pagkatao sa atin. Bagong buhay, magiging bago tayong lahat. Isang bagong nilalang. Pero kailangan pumayag ka isuko yung luma. Kasi pinaguhubad ka ng lumang damit Pag isusuot mo yung bago, nandiyan ang luma, mangangam mo yun. So para magkaroon ng bagong buhay, hubarin mo muna yung luma. Pinahuhubad Pag hinubad yung dating pagkatao, bibihisan ng bagong pagkatao. So yan ay pangako ng Diyos. Kasi kahit tayo banal, kahit tayo matuwid, at nagpapagal tayong lubos sa pagpapakabanal, nagkukulang pa rin tayo. Kaya gumagawa ang Diyos ng isang malinis na puso. Yun ang magiging batayan niya o i-re-rate niya tayo sa puso Sino yung talagang totoong Kristiyano? Sino yung totoong nagpapagal? Sino yung totoong nagtitiis? Sino yung meron talagang sincerity of the heart? So yun ang kailangan gawin. Alam niyo si David? Si David kasi, nagkaroon siya ng kasalanan Nagkaroon siya ng, nakita niya kasi naliligo si Bathsheba. Nung araw kasi ang mga CR nila open Walang bubong nandun sa balkonahe si David nagpapahinga. Nakita niya ngayon, ang ganda ng katawan. Sexy ito si Bathsheba. Ayun, sinibasib niya. Sinibasib ni David si Bathsheba. Ngayon, para makuha niya ng buong-buo si Bathsheba, kailangan magplano siya ng isang martyr. Yung asawa ni Bathsheba, tinawag niya si Joab, kasi General 5-star niya yun Gumawa kayo ng laban ng pakikidigma, ilagay niyo sa harap tong asawa ni Bathsheba. Kasi pag nasa harap, yung mga nasa harap, parang papatay na yun Yung unang 5 pers na nasa harap, puro papatay na yun. Yung pasugod na lang ang hindi mamamatay. Kaya, premeditated murder ang kaso. Adultery, premeditated murder. Pero kung tapat ang puso ni David sa Diyos, ang nakita ng Diyos ang puso ni David masunurin talaga nagsisi. Kaya doon sa Psalm 51:10, meron siyang panalangin doon na napakagandang panalangin. Ito rin sana maging panalangin natin kasi nagkukulang din tayo, nagkakasala Pero ang tinitignan nga ng Diyos, yung puso natin yung malinis na puso at saka nagre-renew siya ng spirit sa atin. Sabi dito sa Psalm 51:10, likhaan mo ako ng isang malinis na puso o Diyos at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. So pwedeng umalis ang Holy Spirit Kasi kapag nung napakarami mo ng kasalanan at talagang ayaw mo magsisi, hindi siya makikipagpunyagi sa iyo Aalis at aalis ang Espiritu Santo, iiwan ka. Kaya nga sabi ni David, huwag mo kong iwan ng iyong Espiritu, huwag mo kong palayasin sa harap mo. Kasi doon sa Psalm 5:10, meron nakasulat doon kapag napakarami ng kasalanan mo, palalayasin ka na ng Diyos. Aalis na Espiritu Santo. Kaya nga ang Diyos natin mapagpahinuhod Kaya nga tinatanong ng Espiritu kanina yung mensahe, kayo ba talaga? Totoo talaga ba kayo? Nalulungkot siya. Kasi itong nalalabing member ng iglesyang ito, meron pa dito talaga hindi totoo. Nagkukunwari pa rin. So, lilinisin niyang mabuti ang kanyang giikan. Ang tunay na ililigtas ng Diyos kasi yung bagong nilalang. Unti-unting nawawala yung dating pagkatao, nagiging matapat. Ang susi doon, sincerity of the heart. Kaya sabi ni David likhaan mo ako Kasi gagawa isisilang kang muli Gagawa ng pagbabagong likha Magsisimula ka sa sanggol kasi gagawa
Gagawa ng bagong tao sa iyo eh. So, puro gatas muna, tapos mga mabibigat na pagkain hanggang sa magbinata ka, magdalaga, hanggang sa tumanda ka, maging responsable ka na talaga. Hanggang sa abuti natin talaga yung talagang pananampalatayang wagas sa Ephesians 4:13. Kasi kailangan abutin natin yung kahustuhan ng pananampalataya. Kasi from faith to faith eh, from glory to glory. Hindi naman nung isinilang ka kaagad eh, malaki ka kaagad eh. Hindi naman eh. Wala namang isa ka nakakita na isinilang agad eh. May ngipin nga agad at pakataas, may bigote at balbas pa. Hindi na nahirapang magpatubo ng ngipin. So wala eh, nagsisimula talaga sa way of God eh. Sa tao, egg cell muna, sperm cell. Pagdating ng 4 weeks, puso na. So tumitibok na yun, tao na yun. Pag inilaglag mo yun, naglaglag ka na ng buhay. Sapagkat dumadaloy sa puso ang buhay eh. Ano na yun? Kaso na kaagad yun. Abortion yun. Kaso na yun. So pagdating pa ng 2 weeks, unti-unting nakukumpleto na. Unang sumusunod doon, yung brain, yung mga internal organ, hanggang sa mabuo na yun. 2 months, halos buo na yun. Pagdating ng 3, 4, 5, hanggang 7, halos pwede nang ilabas yun. Pagdating ng 9 months, talagang buong-buong baby na yun. So pag silang na gayon, na born again ka, sanggol ka, so painumin ka ng gatas, ang salita ng Diyos. Hanggang sa unti-unti kang palakihin ng Espiritu Santo sa salita. Hanggang sa mag-mature ka na, aabutin na natin lahat ito, sabi. Hanggang sa abutin natin lahat, ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. So lahat ng ito magaganap to sa atin kung gusto mo. Kasi hinihingi ng Diyos lagi desisyon natin. Kaya sabi din ng prophet, ano ba desisyon nyo? Ano ba pinipili nyo talaga? Kaligtasan ba o hindi? Kasi kung ang purpose mo lang talaga kaligtasan ng kaluluwa, naisulat ng lahat ng paraan eh, tapos na eh. Naituro na rin ng apostol natin na talakay na natin lahat. Paikot-ikot na lang tayo sa ilang, nakain na lang tayo ng kain ng mana. Hanggang sa makarating tayo sa promised land. Ang problema, yung iba, tinatamad na, nanlulupay pa, ayaw na maglakbay. Ayaw na sumama sa paglalakbay sa iglesia sa ilang, gustong bumalik ng Egypt. Nagsasawa na sa mana. Kaya humiling sila ng pugo eh. Pinagbigyan sila ng Diyos, sige, gusto niyong pugo, ayun. Ang pugo may dalang sa kanila, sumpa. Ayun, nagsusukat tayo sila. Kasi ang plano ng Diyos, yung manalang, tsaka tubig sa bato eh. Ang kukulit ng mga Israelita. Pero pinagbigyan din ng Diyos para matuto. Hanggang sa yung iba, natuklaw ng ahas, mga nangamatay na. Yung iba, kinain ng lupa. Yung iba naman, binagsakan ng Diyos ng apoy, yung mga matitinding mga rebelde. So, ang nakapasok lang sa promised land, yung second generation. Yung first generation, hindi talaga nakapasok. Kaya pag tinitignan ko ang history ng iglesia natin, ganun din. Kasi si Brother Manny, may first generation yan eh. Sina Pastor Phil, si Brother Ross, si Atang, si Brother Fred. Kaya pala naisip ko noon, kaya pala namatay si Brother Fred noon, ang agap namatay. Kasi natatandaan ko, maakyat pa kami sa sanctuary noon, kayang-kaya niya eh. Kung maraming pera, may sumusuporta, nagpa-opera ng puso. O nung ma-operahan ng puso, successful daw. O pagkaraan ng ilang araw, ayun, naapektuhan yung puso, nagkanda payat-payat. Yung huling punta ko nung kay Brother Fred, talagang hindi mo makikilala. Mistisyong-mistisyo yun eh. Talagang butot balat na, pinakakain lang siya ng butas yung leg niya eh. Doon nilalagay sa loob, hanggang sa namatay si Brother Fred. Nakakabit sa iglesia yun. Tapos, sumunod na namatay nun si Atang naman. Lately, itong dalawang ito na talagang hayagan kung lumalaban sa authority, si Brother Phil tsaka Brother Ross, na disgrasya, ang sana pinatawad sila ng Diyos bago namatay. Yun na lang ang pag-asa. O, first generation, lalus eh. Ako alam nyo, first generation ko, lalus eh. Ang first generation ko, si Pearl, si Edith, si Delma, si May. Alam nyo, si May, yung kapatid ni Pearl, namatay yun eh. Ang laki ng tiyan namatay. Ngayon ko na lang nare-realize na kaya pala namamatay itong mga taong ito dahil may darating na kasamaan na kailangan mailigtas ng Diyos. Sabi sa Isaiah 57, ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at ang mga taong mahabagin ay pumapanaw,
walang gumugunita na ang matuwid ay naaalis sa kasamaan na darating. So yung palang matutuwid na yan, kaya pinapatay na ng Diyos kasi may kasamaan darating dun sa iglesyang yun. Maaaring mahiwalay sa tunay na iglesia yun, habang nakakabit pa at namatay, nakakabit pa. So legal. Legal yung pagbubusisi ng account. Hindi illegal. Pero kapag nakahiwalay na yung iglesia yun, namatay, yun, na-disgrasya na. Meron ako isa pang natatandaang namatay Sa Baras naman Nakalimutan ko pangalan, ka-eskwela ko sa School of Christ yun Kilala ni baby yun. Yun nanganak lang yun. Nung maianak yung anak niya, yung inunan, hindi na ilabas, namatay. O yun. Tapos merong isa kay Pastor Phil, itong si Kaadon, taga-Taytay. Namatay din niya, na nakakonekta sa iglesia talaga. Hanggang sa yun na nga, nang hindi na talaga nakakonekta yung iba sa iglesia, inalis na ng Diyos. O ayun. Putol kasi sangi. Sabi ng Panginoon, ang Ama ang magsasaka, sabi ni Kristo, ako yung vine Kasi yung vine, pwede kang kumuha doon ng mga sanga, itanim mo lang yun, tutubo yun Yung vine na tinatawag na ubas, sa loob ng ubasan kasi, merong isang vine. Yun ang source ng lahat ng mga itatanim mo Kukuha ka lang ng konti sanga, itanim mo, tutubo yun. Kaya, doon nagmumula ang lahat ng sanga. Sabi ni Kristo, ako yung vine, kayo yung sanga So, pag naputol kayo sa akin, wala kayong magagawa. So, pag naputol ka na kay Kristo, saan ka nakakabit? Matutuyo ka. At igagatong ka. Pero, kung titingnan yung mabuti yung mga napuputol na sanga, halimbawa, mangga, putulin mo yung kahit malaking sanga, putulin mo, ibagsak mo sa lupa, makikita mo, berde pa rin As time goes by, pag dinadaanan mo, makikita mo, yung pinaka-bark niya, ng sanga, buo pa. Yung mga leaves niya, makikita mo, berde pa. Pagkaraan na isang linggo, mapapansin mo, naninilaw-nilaw na yung leaves. Pag tagal-tagal ng mga buwan, makikita mo, nalalantang, tutuyot na. So, ibig sabihin, dahan-dahan pa rin Hindi na mamalaya ng putol na sa iglesia na sila'y unti-unti na natutuyot. Makikita mo na pag naghihingalo na, tuyot na. Pero, it takes time. It takes time. Hindi mo makikita basta. Kaya mapapansin nyo mabuti yung mga nahihiwalay sa iglesia, hindi nila sabihing nahihiwalay sila Sasabihin nila, kinakausap din kami ng Diyos Nagpe-pray ako, dinidinig ng Diyos Tsaka nasa Diyos pa ako. Sumasamba ako lagi. Nag-iikap po ako. Tsaka nakatagpo naman ako ng tunay na iglesia Sabi ko nga, simple-simple Bakit sinabi ng Diyos na manumbalik ka sa una mong pag-ibig? Palagay na natin, totoo yung iglesyang nasan sa ibang bansa, pangalawang pag-ibig mo yan. Asan yung unang pag-ibig? Pinababalik ka sa una Sabi sa Revelation 2:4. Sabi dito, maliwanag to Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. So, nung tawagin ka ng Diyos sa tunay na iglesyang kinapit ka doon, naging sanga ka doon, yun ang unang pag-ibig mo. Ang sabi ng Diyos laban ako sa iyo, iniwan mo yung unang pag-ibig, tumalikod ka na sa iglesyang itinayo ko Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisikat gawin mo ang iyong mga unang gawa. Hindi sinasabing gawin mo yung pangalawang gawa mo. Kasi kapag nakatagpo ka man ng isang tunay na iglesia sa ibang bansa, palagay mo, founded through apostles and prophets yun, hindi naman yung pastor doon ang tatay mo Hindi Iba Kaya sabi ni Pablo, though you have many 10,000 teachers in Christ, you have no many fathers. For I bore you through the gospel of Christ. So yung ama mo, kaya sabi ko, halimbawa, si Tisha, anak ko, ngayon nagpunta siya sa Saudi, hindi na ba niya ako tatay? Di ba tatay mo pa rin ako? So, para suportahan mo ko, magpadala ka ng ikaputandog sa akin, anak nga kita. Pero kung sinabi mo, pumunta ka doon, nakatagpo ka ng unang iglesia, sabi mo, tunay na iglesia, asan na yung unang pag-ibig mo? Pinababalik ka sa unang gawa mo, pangalawang pag-ibig yun, pangalawang gawa yun So, asan? Isa lang ang ama mo rito, ako Kaya sabi sa 1 Corinthians 4:15 ng ganito, sapagkat bagamat magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, ipinanganak tayo ni Brother Manny
sa Ebanghelyo. Siya yung alagad ng Diyos. Siya yung apostol na nagsilang sa atin through the gospel. So, tatay natin lahat si Brother Manny. Ngayon, ako, anak niya ako. Ngayon, inaanak ko kayo, so tatay niyo rin ako. So, kahit napakarami nating guro dito sa iglesia, kay Kristo Jesus, hindi tayo maraming ama. Isa lang yung ama mo. So, kahit saan lupalop ka mapunta, hindi mo pwedeng i-deny na anak kita at ama mo ko. Kaya may connection ka pag nasa ibang bansa ka, nag-iigap ka, hindi ka nakasumpa. So, anak ka talaga. Di ba pag nagpunta yung anak mo sa ibang bansa, nagpapadala ng pera sa'yo? Di ba? Hindi naman nagpapadala ng pera yung mukha ninong tatay eh. Sa iyo, dahil ikaw ang ama. Ay ba't sasabihin mo, nakatagpo ako eh. Ng isang iglesia doon, totoo din eh. Founded through apostles and prophets din, katulad doon sa atin. Pagpalagay na natin, katulad nga, kaso may utos ang Word of God. Ang sabi na niyo, sundin mo Word of God eh. Hindi yung gusto mo. Yung Word of God, ano sabi? Magbalik ka sa unang pag-ibig. So, ang chance mo lang, magsisi ka. Makabalik ka sa unang pag-ibig, magawa mo yung unang gawa. So, nakakabit ka pa rin sa vine. Pag hindi mo nagawa ito, kahit nandun ka pa, useless lahat ng gagawin mo. Bakit? Hindi ka nagsisisi. Hindi mo sinusunod ang Word of God. O sino ngayon ang pagharap mo sa Diyos? Sasabihin mo, Panginoon, sumamba po ako sa iyo, nagtangsa ako, nagpalayas ako ng demonyo, nagpagaling ako ng may sakit, nangaral ako ng Ebanghelyo, hindi kita kilala eh. Masuwayin ka, tampalasan ka eh. Lumayas ka sa harap ko. Ganun ang sasabihin. Marami, sabi, Matthew 7. Kaya nga, mapalad tayong nalalabi sa iglesia eh. Tunay na nakakabit pa tayo sa puno. Yung magsasaka na ama, nililinis niyang mabuti yung giigan eh. Basta't kumabit ka lang dun sa sanga. Kasi dati, ang dami sanga nakakabit eh. Ngayon, isa na lang ang nakakabit. Ako na eh. O ngayon, kumabit kayong mabuti sa akin. Kaya nga sabi ni Brother Manny nun eh, sige, huwag kayong hihiwalay sa akin dahil siya yung nakakabit eh. Basta huwag kayong hihiwalay sa akin dahil pag humiwalay ka, hindi mo tinanggap yung sinugo, hindi mo tinanggap ang nagsugo. So ano mangyayari sa iyo? Wala ka na sa Word of God. Sabi sa Matthew 10:40, ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin, tinatanggap pag nagsugo sa akin. So kapag hindi mo tinanggap yung isinugo ng Diyos, hindi mo tinanggap. Halimbawa, isinugo ako ni Brother Manny, hindi mo ako tinanggap. Sabi mo, nakatagpo na ako ng bagong ama ko doon, bagong pastor. Hindi mo tinanggap si Brother Manny na ama natin lahat. Siya nagsugo eh. Hindi mo rin tinanggap yung nagsugo kay Brother Manny, si Jesus Christ. Hindi mo rin tinanggap yung nagsugo kay Kristo na ama. O asa ka ngayon? Sino tinanggap mo? Katulad ka rin ng iba. Yung mga Israel na tatanggapin nila yung dadating na Antichrist. Kasi yung unang Kristo, hindi nila tinanggap eh. Kaya dapat bumalik din sila doon sa unang pag-ibig na yun. Hindi doon sa pangalawa. Kasi yung pangalawa, Antichrist yun eh. Darating na ang Antichrist, malapit nang lumitaw. Ngayon, titipunin niya yung mga wagas, yung mga may sincerity of the heart na nananatili sa kalooban ng Diyos. So this is what everybody needs. Yung kalinisan ng puso. Sabi ng Colossians 3. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay, sa mga yaong ayon sa laman inyong mga Panginoon. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso ng mga takot kayo sa Panginoon. Ano man inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, ng gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. So kung naglilingkod ka sa iglesia, halimbawa sa palatio, ako yung pinuno rito, tao ko, nasa laman ako, ipapalagay mo ang paglilingkod mo sa Diyos, hindi sa tao. At gagawin mo to ng buong puso mo, buong kalakasan mo, magpapagal kang lubos. Yun ang inuutos sa atin eh. Kasi meron sa Hebrews 13:17 eh. Ito sabi, magsitalima kayo sa namumuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan
at huwag may happy sapagkat sa ganito di ninyo pakikinabangan. Kasi magre-represent kami. Magre-represent kami. Kahit sa sa halimbawa, yung mga tinatawag na rules of engagement sa mga pulis. Halimbawa, may hostage taking. Ang humahawak halimbawa doon, Pasig Police, may dumating na ibang pangkat ng government agency, halimbawa NBI. Ang hahanapin ng NBI, sino yung in command eh? Who is in charge? Kasi hindi pwedeng pupunta siya doon, tatanungin niya, who is in charge? Si Kapitan Reyes po. Asa si Kapitan Reyes? Kausapin ko. O ano na ang lagay ng pangyayari? Kasi yung hostage taker po, ganito. Ano hinihingi? Ganito. Pwede mo bang ibigay sa akin ng jurisdiction? Kami na bahala. Sige po, aalis ngayon yung mga pulis. NBI ang bahala. So, ibig sabihin, yung pinuno muna kakausapin. Kaya sabi din ni Jesus Christ, malibang talian nyo muna yung pinakamalakas, hindi mo makukuha yung spoil ng bahay niya. Kailangan talian mo muna yung So, pinuno sa pinuno muna. Di ba yung sa Israel din, di ba ang Philistines lalaban, ang panlaban nila si Goliath? Di ba, naghahanap ng representative. Ang inirepresent nila si David, payatot. Payat na payat si David. Si Goliath, kalaki-laki. Di pinagtatawanan ni Goliath. Ba't siya natalo? Kasi pag natalo, aalis dun eh. So, labanan lang yan ng pinuno sa pinuno. Kaya ang tinalo ng Panginoong Hesus, si Lucifer tinanggalan na niya ng kapangyarihan at ang lahat ng anghel niya. So, dinala niya to sa langit, ipinarada, talo na. Tsaka pinakawalan uli. Ipinakita ni Kristo na bumaba siya sa kalaliman, kinuha niya yung bihag sa pagkabihag, pinakita niya talo na. So wala na kapangyarihan si Satanas. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. Wala na siyang power of death sa atin at in the power of sin. Kaya pwede ka na maging bagong nilalang. Kasi yung power of sin, sa lumang pagkatao lang siya kumikilos. Pag luma ka pa, maalipin ka ng kasalanan. Hindi ka susunod sa Diyos. Pero kapag bagong nilalang ka, pinili mo maging bago, gagawa siya ng bagong pagkatao sa iyo. Yun yung sinasabing gagawa ang Panginoon ng malinis na konsyensya, malinis na puso sa atin. If we are truthful to God, we are truthful also to ourselves. And surely, we will do God's will from the heart. God sees our heart and we cannot get away with it. Kitang-kita ng Diyos ang puso natin lahat. Hindi ka pwedeng magtago. Sabi ng Diyos sa 1 Chronicles 28:9. Ikaw, Solomon, kung titignan nyo talaga si Solomon, ubod ng talino, ubod ng yaman, ubod ng swerte nito. Pero yung 1,000 asawa nito, ang mga gamit nito napakatindi. Puro ginto, ang silver sa kanyang palasyo, baliwala. Napakatalinong tao, pero may sinabi Diyos sa kanya, ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at naaalaman ang lahat ng akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Kita ng Diyos sa puso ni David, kaya hinalimbawa yung ama. Yung ama mo, okay yung ama mo, malinis ang puso nun. Tularan mo yung ama mo. Ikaw ang magtatayo ng templo Gagawa ka ng templo ng Diyos Kailangan marapat na gampanan mo ang kabanalan. Maging masunurin ka. Pagkat si Solomon, napakatindi. Hindi ko na matandaan kung sa 2 Chronicles 1 yun. Na wala nang pwedeng isilang pa o nauna sa kanya na pwedeng higitan ang kapangyarihan, ang karunungan, katanyagan, kayamanan ni Solomon. Wala na. Kahit ngayon, kahit itong si Mark Zuckerberg na the young billionaire na gumawa ng Facebook. Alam nyo ba kaya nagawa ni Zuckerberg ang Facebook? Na-depress siya sa pag-ibig. Yung nililigawan niya, tinabla siya. So gumawa ngayon siya ng parang ikinontes sa college, sa Harvard. Hanggang sa, lalong nagalit yung syota niya, pero successful siya. Napakatindi ng success ni Zuckerberg. Biruin mo, talagang naging bilyonaryo to dahil lang sa Facebook. Halos lahat ngayon, loko-loko sa Facebook, di ba? Ang membership ng Facebook ngayon is 500 million 500 million. Ang assets nila, umaabot na yata ng $75 billion. Pero hindi kayang talunin ni Bill Gates, ni Peter Green, at saka ni Zuckerberg, si Solomon.
Hindi kayang talunan eh. Kasi si Peter Green naman, bilyonaryo din sa US yun. Matindi yan. Si Bill Gates, bilyonaryo din yan. Microsoft naman. Ito, Facebook naman. Ito sabi ng Diyos kay Solomon, karunungan at kaalaman ay naibigay sa iyo. At bibigyan kita ng kayamanan at pag-aari, karangalan na walang hari na nauna sa iyo, na magkakaroon ng ganyan o sino man ay magkakaroon pa hanggang sa pagkamatay mo. So yung nauna sa iyong hari, mula nung generation to generation, hindi matutungbasan ang kaharian ni Solomon, ang kayamanan at karunungan, hanggang sa mamatay ka at yung darating pang mga hari, hindi matutungbasan. Walang pwedeng itumbas. Alam niyo, sasample ako sa inyo ng kayamanan ni Solomon, ha? Talagang kaakibat ng kayamanan ng 666, Tinan nyo, ha? Sabi sa 2 Chronicles 9:13, ang timbang nga ng ginto na dumating kay Solomon sa isang taon ay 666 na talentong ginto. Pag sinabing 1 talent of gold, yung measurement ng 1 talent, 34 kilograms yun, isang talento. 666 times 34 mo yun. Ilan yun? Ilan yun? 666 times 30 mo na lang, 18 carry 1, 9, 18, 20. 209 billion. Diyos ko po. Biruin mo yun? Ganon katindi ang mga kayamanan ni Solomon. Sasampulan ko pa kayo. Yun ay isang taon lang, ha? Bukod doon, sa dinala ng mga manlalakot, mga mangangalakal, at lahat ng hari sa Arabia, at ang mga tagapamahala sa lupain ay nagsipagdala ng ginto't pilak kay Solomon. At ang hari Solomon ay gumawa ng 200 kalasag na pinukpok na ginto. Yung pang Mr. America na kalasag, 200 yun. 200 na siklo o shekel. Pag sinabing shekel naman, ano ang bigat nun? Ano lang yun? Magaang lang yun. 200 grams lang ang shekel. Pero yung 1 talent, 34 kilos. Biruin mo. Isang talent lang nun, 34 kilos yun. Eh ngayon, ang mga bara-barang ginto, 15 kilos lang ngayon eh. Siya'y gumawa ng 300 kalasag na pinukpok na gintong 300 siklo ng ginto ang ginagamit sa bawat kalasag. Yun ay kalasag lang, ginto pa. Bukod dito'y gumawa ang hari ng isang malaking luklukang garing at binalot ng taganas na ginto. So yung trono niya, binalot ng mga pure gold na plates. Yung plates lang yung ibinabalot. At may 6 na baitang sa luklukan. At isang gintong tungtungan na mga nakakapit sa luklukan. At may mga pinakakamay sa bawat tagiliran sa siping ng dako ng upuan. At 2 leon ang nakatayo sa siping ng mga pinakakamay. At 12 leon ang nakatayo roon sa isang dako at kabilang dako sa ibabaw ng 6 na baitang. Walang nagawang ayon sa alinmang kaharian. At ang lahat ng sisidlang inuman ni Solomon ay ginto. So lahat ng sisidlang inuman, yung baso, yung pitsil, yung kutsaron, yung platito, yung palanggana, lahat ng lagayan ng tubig, ginto. At ang lahat ng sisidlang sa bahay na kahoy sa gubat ni Libani, taganas na ginto. Ang pilak ay hindi mahalaga sa mga kaarawan ni Solomon. Biruin mo, baliwala ang pilak doon. Sapagkat ang hari ay may mga sasakyan na nagsisiparo sa Tarsis, na kasama ng mga bataan ni Hiram, minsan sa bawat 3 taon ay dumarating ang mga sasakyan dagat ng Tarsis na nagsisipagdala ng ginto, pilak, garing, mga pabo real. Sa gayon, ang haring Solomon ay humihigit sa lahat ng hari, sa lupa, sa kayamanan at sa karunungan. Kung titignan mong mabuti, yung comparison nito kay Lucifer. Si Lucifer naman, meron naman siyang yung 4 na pakpak ng cherubims. Nababalot siya ng maraming ginto. Panigpanaog sa bayan ng Diyos, sa garden ng Diyos. Puspos ng karunungan to, full of wisdom, perfect in beauty. Eh si Solomon, di naman sinabing gwapo to. Si yung anak ni David, na talagang yung napatay ni Joab, sino to? Yung naipit ang ulo doon sa sanga, si Absalom. Ang sinasabi ng Bible, at si Absalom ay parang mukhang anghel. Mula sa paa hanggang sa taas ang gwapo-gwapo. Tapos inagaw lang ni Absalom yung lahat ng asawa ni David. Pero si Solomon walang sinasabi. Pero ang asawa nito, 1,000. 300 ang kabit at 700 ang prinsesa.
Pero mo, 700 kaharian yung sakop niya. Ipinagtayo niya yun ng mga idol worship. Nag-worship siya para lang doon sa mga babae. Kaya ito si Solomon, pinagsabihan ng Diyos eh. Tinan mo, kahit na ubod ng yaman, ubod ng talino, ubod ng karangalan, pag hindi ka pa rin susunod sa Diyos, baliwala ka sa Diyos. Pero ang pananaw ko rito, opinion ko, nagsisi talaga si Solomon eh. Kasi sabi ng Diyos nung huli, magtitira ako ng isa eh, ang Huda. Hindi ko uubusin ang kaharian mo eh. Magtitira ako ng isang lipi ng Huda. Kasi hindi pwedeng alisin ng Diyos yun. Mawawala naman yung lipi ni Kristo dahil doon manggagaling sa lipi ni Huda eh. Doon sa lipi ni Ruth eh. Kay Boaz, kay Amos, dire-diretso doon, kay Pares, kay Tamar, hanggang sun, dire-diretso kay Joseph, doon sa lahi ni Jesus Christ. Hindi pwedeng alisin yun eh. Yun ang line eh. Yun ang line ng paglalabasan ng Misaya. So, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, ang hinahanap ng Diyos, yung malinis na puso. Yung talagang matapat na puso. Sabi sa Jeremiah 23:24, ako bagay Diyos lamang sa malapit? Sabi ng Panginoon, hindi ba ako Diyos sa malayo? Pag malapitan lang ba Diyos, yung kitang ganyan? May magkukubli bagang sino man na lihim na dako na hindi ko makikita siya? Sabi ng Panginoon, hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa, sabi ng Panginoon? Kasi ang Panginoon, tuntungan lang niya yung earth eh. Ang luklukan niya, yung third heaven eh. Doon siya nakatira eh. Titingala lang, at ang mata niya, nandun sa lahat ng dako, tinitignan ng mabutit masama eh. Tinitignan ng lahat ng may makukubli ba sa atin? Walang makukubli. Walang lihim na hindi mabubunyag. So, ang dapat natin gawin, ibunyag mo na. Huwag ka nang umistyle nung kay Corona. Ayaw ilabas lahat yung sali ng tama. Ayun ngayon, nakakabunyagan. Nabubunyag. Ibunyag mo na. Wala naman lihim na hindi mabubunyag. Edi ibunyag mo na. Magpakatotoo ka na. Ilabas mo na kung ano ka ba. Ano ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Kristiyano ka ba talaga? Ikaw ba'y matapat? Ilabas mo na. Hindi naman pwede nga pakitang tao eh. Sabi sa Sepanaya 1:12. Sepanaya, saan ba Sepanaya? Sepanaya. Hindi nakahihirap sa Sepanaya. 13:14. Ito sabi, at mangyayari sa panahong yaon na ang Jerusalem ay sisiyasatin kung may ilawan. At aking parurusahan ng mga tao na nagsisiyupo sa kanilang mga latak na nagsasabi sa kanilang puso, ang Panginoon hindi gagawa ng mabuti, hindi gagawa man siya ng masama. So tinitingnan lahat ng Diyos yan. Kung titingnan niyo mabuti ang Israel, nakita ng Diyos kung paano tatalikod ang Israel. Beforehand, sinabi niya, kakalat kayo sa buong mundo. Pangangalatan niyo buong mundo. Uusigin kayo, pagpapatayin kayo. Kung titingnan niyo mabuti, yung first World War nung araw, hindi masyadong persecuted ang Hudyo. Pero yung Second World War, napakatindi ng persecution, 6 na milyong Hudyo. Napagod ka papatayin si Eichmann, si Hayes. Yan ang mga kanang kamay ni Hitler si Eichmann. Hindi malaman kung paano patay ang gagawin eh. Minsan, langkay-langkay na lang, inililibing to, pinagbababarel. O kaya yung sa gas chamber. O kaya painumin ng lason. 6 na milyon, isipin nyo. Kawawa itong mga tao ito, pero bakit? Ang tigas kasi ng ulo eh. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan, kaya pinarusahan ng Diyos. Kita ng Diyos yung puso eh. Our life is very brief. We don't know what will come next. So better be sincere and faithful to God in all times. Kasi walang nakakasigurado sa atin eh. Walang nakakasigurado. Yung iba nga nagsiguro eh. Di ba yung mga pre-need mga businesses, yung babayad ka para sa college plan, o ngayon na nangyari doon sa Pro-Life, baksak. Wala silang maibigay na patuloy. Bakit?
Sasabihin mo, kailangan ako rito mag-invest. Bakit? Kasi yung mga ganyang businesses, invest lang ng invest yan eh. Halimbawa, marami na silang collection, di naman bumabalik sa kanila. Bayad lang ng bayad yung mga tao, ini-invest nila yan. Sabi, kung bumagsak, sasabihin, bumagsak eh. Wala na, kailangan mag-file kami ng bankruptcy. Hindi na kami makapagbibigay. Paano na yung sinasabi mo secure? Alam niya, walang security sa lupa. Walang stable na buhay sa lupa, walang secure. Isa lang ang may security, yung nasa Diyos ka. Hindi matitibay. If God is with you, who can be against you? Ang security sa Diyos lang. Ang lahat ng bagay gumagalaw, nagbabago. Tandaan niya, lahat ng bagay. Kaya kahit nga si Lucifer, di ba? Ang tawag kay Lucifer, angel of light yun eh. Ngayon, angel of no light na siya, nalaglag na, wala nang liwanag eh. Siya yung morning star eh. Siya yung tala sa umaga. Di ba nagbago? Si Judas. Hiniran yan eh. Di ba nagbago? Si Demas, si Balaam. Yung mga kapatid natin di ba nagbago? Lahat ng bagay gumagalaw. Tandaan nyo. Kahit yung buong universe gumagalaw yan. Galaw sila ng galaw. Kung yung earth nga nagre-revolve 365 days in a year eh. Pero hindi nagbabanggaan sila, di ba? Bakit? May kumukontrol pa eh. Pero darating ang araw, magkikislapan lahat yan, masusunog lahat yan. Kaya doon sa Peter 3:9, may sinasabi doon eh, na ang Diyos mapagpahinuhod sa atin. Tinitiyaga niya tayo. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinapalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod siya sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Hinihintay ng Diyos na lahat na tayo maging buo na pananampalataya, maging malinis ang konsyensya, tapat yung puso, na hindi na pakunwari. Kasi hindi ko kayo pwedeng pilitin eh. Miski makita ko kayo kung ano-anong kalokohan pinagagawa nyo, wala, masasabihin lang kita, paalalahanan lang kita. Pero yung pagpapasya, ikaw eh. Dahil kahit anong sabihin ko sa inyo, kung ayaw mo, wala akong magagawa eh. Kahit anong turo gawin sa iyo, kaya ibinigay ang Espiritu Santo, na hindi na kailangan ng tao magturo. Kasi pag tao magtuturo, paano? Hahanapin mo pa ba yung tao yun pag gusto mo maturuan ka? Pupunta ka pa ba sa pastor? Pastor, kaya may Espiritu Santo ibinibigay na tagapagpaalala, tagapagturo, guide, maggugwardya sa atin. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod siya sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Dadapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang gawang nasa lupa, pawang masusunog lahat. So ano ngayon yung ipupundar mo dito sa lupa? Masusunog nga eh. Ano ipupundar mo rin? Asan yung sinasabing i-secure mo muna ang buhay mo? Magkaroon ka muna ng stable na buhay. Magkaroon ka muna ng security. Hindi totoo yun eh. Ang Diyos ang security. Pag wala ka sa Diyos, hindi ka secured. Kaya sabi, mapalad yung walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Matuto tayo ng ganung puso. Alam mo si David, naaawa na rin siya sa sarili niya, pero yung pinapatay ito, wala namang ginagawang masama. Kasi naiinggit si Saul sa kanya, pag lumalaban ng gera, si Saul, konti lang napapatay siya, libo-libo. Tapos mahal na mahal siya ng taong bayan. Kaya ang ginawa ng mga taong bayan na in-excommunicate ni Saul, yung persecuted, yun ang mga naging member ni David. Nagsimula siya sa 500, hanggang sa lumago sila ng lumago. Hanggang sa dumating nga yung panahon na wala silang makakain, nagpapunta ng tauhan doon kay Nabal, doon sa asawa ni Abigail. Sabi mo nga kay Nabal, bigyan tayo ng konting tulong, wala tayong makakain eh. Ang damot ni Nabal eh. Walang ginawa kundi uminom ng alak, pulutan. Hindi ako magbibigay doon. Sino ba yan, David eh? Hindi ko kilala yan. Tapos sabi ni David, nagalit. Sabi ni David, nagsama siya ng mga eskrimador niya, sina Joab, yung mga lahat ng mga member niya, mga mamamatay tao na magagaling. Punta tayo kay Nabal. Tutundasin eh. Si Abigail, prophet. Nagkaroon si Abigail ng pusong hihingi ng tawad kay David. Nasa lubong sa daan. Sabi ni Abigail, Haring David, pwede bang pakiusapan na lang yung asawa ko? Huwag naman dungisan ng dugo ang kamay mo. Pasensyahan mo na para sa akin. Pwede bang balato sa akin si Nabal? Mabait naman si David. Sige, ang ganda rin ni Abigail eh.
Siyempre, maganda yung babae. Sige. Sige, okay na. O, pero ang Diyos gumawa eh. Alam niyo ba nang umiinom ng alak si Nabal? Na-stroke. Nanigas patay. Patay si Nabal. Lahat. Pero pinagkaitan yung man of God eh. Ang ginawa ni David, nung mamatay yung si Nabal, kinuhang asawa si Abigail. Prophet yun eh. Naging asawa niya yun. Kaya marami din naging asawa si si David eh. Si Bathsheba, si Abigail, yung iba pa. Pero kaunting-kaunti lang. Hindi katulad ng anak niyang duhapang sa babae, si Solomon. 1,000. Hindi ko malaman kung sa 1 Kings 3 ba yun. Yung sa 1,000 asawa. Makita. Hindi ko makita. Kasi ba't meron siya doon 300 na concubines, 700 na asawa. Ay, isipin mo yun. Pinagtayo niya ng harem yun. Yung harem, may mga eunuch doon eh. Kasi yung mga hari, takot sila ng walang eunuch eh. Kasi baka masalisihan eh. Kasi pag ipinanganak sa hari na, magiging hari yun. Kaya ang ginagawa nila, umi-import sila ng mga eunuch eh, magbabantay doon sa reyna nila para hindi masalisihan. Yung iba naman, nung araw sa mga kaharian, nung medieval ages, naglalagay ng chastity belt. Yung panty nila, disusi. May padlock yun, made of gold, made of silver. Yun ang panty nung araw, may susi yun. Pag umaalis yung hari, dalay susi. Baka masingitan eh. Yung mga eunuch, wala na, kinapon na yun eh, hindi na magkakaanak yun eh. Kung masalisahan ng iba. Kaya ganun ng mga hari nung araw. Kaya, biro mo, 1,000 yung nakabahay doon sa harem na yun. 365 days in a year lang eh. Kapos pa yung ni Solomon, araw-araw eh. Biro mo yun. Ewan ko, kung nakilala pa ni Solomon yung mga anak niya sa dami nun, isa na lang lahat, di 1,000 anak na yun. Hindi lang minention sa Bible eh. Parang yung kay Adan at kay Eva, hindi minimension yung na mga anak na lalaki at mga anak na babae. Kaya akala ng mga tao, ba't ang anak lang si Cain at si Abel? Hindi, nanganak nga ng marami. At nanganak si Adan ng maraming mga anak na babae at mga lalaki. At namatay siya ng 900 plus years old. Alam nyo, kung titingnan nyo mabuti, napakasarap ng buhay ni Adan. Sa lahat na nakita kong istorya, si 1,000 babae lang asawa, si Adan eh. Isipin mo si Adan ha, ang trabaho lang ni Adan magpadami. Di ba sabi? Magpakarami kayo, suplingan nyo ng marami itong mundong ito. Hindi sila magtatrabaho, wala. Pero nung nagkasala, ayun, trabaho na sila. Pero lahat, supply na andun. Biruin mo yun ha, kung hindi nagkasala ito si Eva at si Adan sana eh, dinuin na talagang anak lang ng anak ng anak. Walang iniisip na babayarang Meralco, tuition ng bata, nawasa, cable. Wala kang iniisip nun. Ang iniisip mo kung paano ka mag-aanak eh. Pero mo yun, napakahirap ba ng buhay na yun? Napakasarap ng buhay ni Adan eh, di ba? Kaya nga kita mo, 900 years old pang nabuhay. Pero sabi ng Diyos eh, sa Genesis 6:3, 120 na lang eh. Sabi ng Diyos, 120 na lang. Kasi ang panahon magiging masama eh. Pag lumampas ka pa ng 120, nako puro katakot-takot na sakit na abutin mo, napakahirap. Nung araw, ang kinakain, mahuhusay eh. Walang masyadong kolesterol. Si John the Baptist, alam niyo ba kinakain honey, tsaka locust. Puro proteins yung locust eh. Walang masyadong kolesterol yun. Puro proteins yun, yung honey. Complete foods yun. Lahat ng nutrients nasa honey. Kaya kung kakainin mo lang din honey, tsaka yung locust, magiging katulad ka ni John the Baptist. Kita mo, bago naputulan ng ulo yun, nagsisisigaw. Walang takot yun eh. Ito sabi ng Diyos eh. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakialanman, sapagkat siya'y may laman. Gayunman, magiging 120 taon na lang ang kanyang araw. So, Genesis 6:3 pa lang, sinabi na niya. At ang huling-huling fulfillment dito, si Moses eh. Si Moses, 120 years old eh. Kailangan wag lumampas na nung panahon na yon. Kasi sinabi niya sa Word of God eh. Pag lumampas
si Moses doon, malinis siya, di ba? So kailangan namatay si Moses, hindi nang hina, hindi lumabo mata. Ang sasarap ng kinakain nila eh. Ang pag sa karne, puro paihaw. Puro paihaw ang karne nila. At walang libadura, mga pinagkakakain nilang tinapay. Tinapay, keso, prunes, pasas, prutas. Ganyan ang mga pagkain, puro paihaw. Hindi pa sila kumakain ng baboy, pinagbawal ng Diyos. Puro alta presyon dadali, no? Mamamatay sila agad. So alam ng Diyos yung gagawin niya sa bawat dispensation, sa bawat henerasyon. Ngayon, sa generation natin, baka kailangan mag-iingat ka. Kasi sabi nga ng Diyos hanggang 70 na lang ang edad natin ngayon, kung suswertihin ka pa, mga 80. Kung suswertihin ka. Sabi dito Psalm 90:10. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay aabot sa 80 taon. Siguro, puro kumakain ka lagi ng prutas, gulay, hindi masyado sa mga baboy, sa sobrang tamis, sobrang alat, aabot ka pa ng 80. Pero sa panahon ngayon, napakahirap na. Pero walang problema. Ang importante, yung puso mo Kasi meron talagang tunay na buhay Yung tunay na buhay, yun yung gagawin buhay sa atin sa new heaven and new earth. Itong buhay dito, testing lang to. Hindi ito totoo. Testing lang. Kung makakalusot ka dito, doon ka doon sa totoong buhay na inihanda. Sabi sa 1 Timothy 1:19. Na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating. Merong panahong darating, so mag-iipon ka daw ng mga gawa dito sa lupang kalooban ng Diyos para doon sa panahon darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. So yung buhay dito, bagamat tunay, hindi talaga ito tunay. Hindi ito yung plano. Testing ground dito, battlefield. Narito yung battlefield, may labanan Kaya nga hindi nag-ahari ang Diyos dito Si Satanas ang prince of this world Kaya nga tayo kapighatian at uusigin Hindi ito talaga tahanan natin dito. Transient lang tayo. Crusader lang, manlalakbay. Ang citizenship natin nasa langit. So kung ang citizenship mo nasa langit, mayroong talaan ng citizen doon sa Book of Life. Pag binuksan na yon, tsaka yung good works and bad works, bubuksan sa langit yun Pag wala ka doon sa Book of Life, nandun ka sa good works. So, diskarasya ka. Sa impyerno, punta mo. Kaya itong chance na binibigay sa atin ng Diyos, ito yung chance This is the first and the last chance. Walang second chance. Walang reincarnation. Isa lang ang pag-asa, isa lang ang buhay, isa lang din ang kamatayan. Isa lang ang Diyos, isa bautismo, isa lang lahat. Laging isa lang. Unang pag-ibig lang, isa lang ang pag-ibig. Walang pwedeng dalawang pag-ibig. Amen.